Si Mike Rosales po ay nangyayakap ng bading. Totoo ba? Oo, casual. Casual. Parang ano lang. So, ilang bading na ang niyakap mo? Hunk sa palengke noon ay artista na. Yan si Mike Rosales. Sa kanyang wet market stall, pinanggigilan ang kanyang kakisigan. Oras na para kilatisin ang binatang ito. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan ng mga wild at guafu. WTFU! Ano mga hindi mo makakalimutang offer sa ng baklang bumili ng manok habang naka-apron ka na shirtless? Bibili daw ako ng ano. Oo. Ako nagbibili. Hindi ako hindi na yung baboy. So sumama ka. Hindi, syempre. Mostly kasi ng mga ano talaga, bumibili sa atin, ano, gusto nila yung fresh. Ay, so nabili ka na ba sa palengke? So sa wet market, nabili ka na ng bading doon? 10 taon na WTFU! Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at makakasama natin ngayon si Mike Tan. Wow! Kilala mo si Mike Tan? Oh, artista. Siyempre. Oh, oh, in fairness, kilala niya si Mike Tan. Sino ba mga Mike sa showbiz? Hano Paul. Charot. Hindi, kasama natin si Mike Rosales. Very common yung name. Mahirapan ka kumuha ng NBA clearance. Actually, yung kakuha ko lang. Walang hit. Anong tawag doon? Hit ba tawag doon? Meron? Wala. Hindi pa pareho? Matagal ko siya makuha siguro. Oo. Almost 2 weeks. Yun na ba talaga ang pangalan mo, Mike Rosales? Walang di Michael? Ay, full name? Oo. Alvin Mike. Common pa din. Oo, masyadong common. Si Mike Rosales po ay nangyayakap ng bading. Totoo ba? Oo, casual. Casual. Parang ano lang. So, ilang bading na ang niyakap mo? Parang isa lang. Wow! Naging jowa mo yung bading. Hindi, parang ano lang, friend din talaga, close friends. Kasi may mga, ano, sa side ng kuya ko, may mga ano siya, sa side, ng asawa niya, I mean, merong mga ano, Mga buddy bakla. Na, Mga? So, ibig sabihin, plural, marami? relatives. Relatives. Talaga. So, naging close na ng family kasi nga, di ba, yung partner niya, lagi namin nakasama sa mga gathering, mga gano'n. O, ba't kailangan yakapin? Normally, parang ano lang, parang welcome lang sa family, gano'n. Dahil dyan, may sorpresa kami sa'yo. May 3 bading dito na nagsasabing niyakap mo sila. Na hindi lang yung sinasabi mo na kamag-anakan. Anyway, si Mike Rosales, nagpa-pageant, tapos nag-artista din. Nag-uma-acting ka sa Cinepop. Cinepop. So, Cinepop ba nagpapakita ng puwet? No, parang sa panahon ngayon, parang normal na yung gano'n eh. Like, ano siya, R18 siya na short film. Okay. So, si Albert Langitan ba yung nandyan? Yeah. Direct, Yes, Direk Albert. Naging director ko yung dati sa Viva. Sobrang galing na director niya, Ah. Sir Direk Albert. At so, nagpakita ka na ng puwet dyan? Twice. Twice oh. na. Kasi yung una, hindi ako confident. Bakit? Alam mo na, may mga something na na hindi siya Oh. unusual na nakikita. So, paano ka na-convince na doon sa pangalawa na papakita mo na yung puwet mo? Parang third time ko na kasi sa Cinepop, so sabi ko, dito naman din ako, walang mawawala, di ba? So, bigay ko na yung all-in. So, ang mga ka-eksena ba dyan ay babae? Babae, puro babae. Puro babae. Naka-plaster ka? Yes, naka-plaster na. Meron ba time na natanggal ang plaster habang ginagawa ang Hindi, eksena? kasi inaayos ko na siya, pa lang behind the scene, inaayos ko pa lang siya para safe na, para tuloy-tuloy na yung... Sino ba ang naglalagay ng plaster? Ako, syempre. Ito. Pinaruan ako ng Paano ba inilalagay ang tamang paglagay ng plaster? So halimbawa, So ba, kunyari, ito yung parang siyang diaper lang actually. Parang siyang malaking diaper na ilalapat mo lang here sa So, private part. hanggang puwet? Hanggang puwet. Ikaw ba may pagkakataon na biglang naapektuhan ka o parang professional kang tao pero hindi mo talaga naiwasan, nagising si Junjun, gano'n? Actually, marami nang tatanong ng mga friends ko na kung ano ba daw, nadadala ko ng scenes. Hindi eh. Kasi imagine, daming nakatutok sa yung camera. Correct, Yung mga director, syempre, parang nakakaya magkamali. Isipin ko na yung lines ko eh. Tsaka emotion ko na parang nakakaya kung walpak ako dito, parang, di ba? Tsaka may maingay na direktor. Oo. Habang
Para habang nag-ano, tawag dito, Sa scene ka. nagsisin kayo. Oo, isin mo dyan. Oo, ayun, yung kamay mo, yung may Daming side comment. Oo. So parang hindi ka na madadali kasi isipin mo na yung yung side comment ng director kung maganda ba yung angle na to. Oo. Basta parang hindi na ako madadala kasi nga napapressure na ako. Hindi ko alam kung nakwento na ito. Meron akong kaibigan director, siya denumero Mm. ang movement. Mm. So pag nag-rehearse kayo, 1, 2, 3. So ibig sabihin yung 1, ang katumbas ng 1 ay halik. Mm. 2, hawakan yung ganito. 3, gano'n. So kapag nandun na sa eksena, yun yung imbis na sabihin niya, hawakan mo yung bewa! Imbis na gano'n, numero. Oo, eh. So mas, di ba nakaka-tense? Nakaka-tense, oh. Sabi, 1. Sige pa, 1 pa. O, ibig sabihin, halik lang, halik. Mm. O, 2. Gaganon mo na siya. Yun ang style niya. So parang sinasabi ko, hindi ka talaga maapektuhan kasi kay unang-una dapat alam mo yung katumbas ng numero, diba? Para pag eksena ka ng gano'n. Ayun yun. Anong preparation mo bago ka makipag-love scene? Siyempre, kailangan may mga hygiene. Essential na hygiene. Oo. Toothbrush, Oh. body soap. Kasi, before kami loving scene, shower muna kami. Pero Oo naman. Mainit di ba? Oo. So, kailangan din ng perfume. Perfume, depende. Kasi, baka dumikit sa skin pag kinis. Kasi, yung mga scene ngayon, medyo, na talaga eh. Lapat talaga eh. Oo, level up na talaga eh. Before, di ba, parang lang, parang kiss-kiss lang. Kasi may dila na eh. May kamukha ka bang artista? May nagsabi na sa'yo, uy, kamukha mo si... Ganon. Ngayon, si Dwight. Wow. Pagkakaman ako. The basketball player? Oo. Oo nga. Parang isang tingin na parang ganun. Ikaw direct, sino yung nakikita mo? Ako yung vibe, may nakikita kong vibe. May Mon Confiado. May vibe kanina. Kaya ba si Mon Confiado? Uy, ano na yun? Na lahat ng pelikula may Mon Confiado. Sorry, hindi ako familiar sa I-google mo. Baka sa mukha. Oo, Sa may mukha. vibe ka ni Familiar Mon ako. Confiado. Oo, si Mon Confiado. Lahat ng Okay. pelikula na. Sa feng shui, nandun siya yung guard. Tsaka, anyway, wala na, parang gano'n. Okay. So, matagal mo na ginagawa yan, yung pag-artista na yan sa Cinepop. Last year lang eh. Parang mag-watch. Diyan ka nag-start. Nagtatalent talaga ako before sa GMA. So, parang, Ano kadalasan role mo? minsan guard, minsan bodyguard. Ah, Mostly kasi pang kinukuha nila is matangkad eh. So, anong height mo? Tangkad mo? height 11 ako. Nagbabasketball ka? Nagbabasketball. Magaling ka mag-shoot? Naman. Talaga. Sakto. Or Sakto. Okay. Okay, sabi mo babae yung mga naka-eksena mo sa Cinepop. Mm. Sa Cinepop, I don't think na meron silang gay film. Wala, no? Meron na may bago pasok silang mga BL series. Ayan, bayad ka ba mag-BL series? Actually, sinabihan na ako ng doon, ng parang mga assistant Ah. sa wardrobe na pinupush nila ako BL. Sabi ko, Mga wardrobe talaga, nagsabi. wardrobe Mga talaga. pack lang to, I'm sure. O, sa payag ka. Hindi na ako pumayag eh. Ba't di ka pumayag? Arte mo naman? hindi, parang hindi ko pa kaya, Mr. Fu, na pumasok sa ganung Hindi mo kayo makipaghalikan sa kapwa-aktor kahit trabaho naman? Hindi, Oh. hindi ko. Tsaka yun, baka kahit huwag na kayo mag-plaster, di ka na masasaktan. Kasi paro naman kayong lalaki, baliwala naman yun. Hindi ko pa kaya eh. Parang kasi sa akin para sa akin parang ang awkward. But awkward actingan lang naman. Hindi ko siya kaya. For me, Hindi mo kaya, ito pa? Pero definitely, or sa tingin mo, may preparation. Baka naman in the future, kaya. Hindi ko siya naisip eh. I mean, hindi siya pumasok sa isip ko na papasok sa ganung scene na. Halimbawa yun talaga, triple ang TF. Yes. Triple. Tapos ang TF talaga pang hindi lang pang streaming, pang pelikula talaga yung TF, ganun. Tapos, ikaw pa mamimili ng sikat na aktor na makakapartner mo. Launching mo talaga to. Sa dami na ginawa mong binembang mo yung mga babae, eto pala magbibigay sa'yo ng career. Naku, si Coco Martin dyan nag-start. Ganun, actually, Diba? Tingnan mo naman na si Coco Martin ngayon, hindi na niya kailangan gumawa ng mga ganyan. Producer na siya. Action na nga siya. Pero kasi nangyari, Mr. Fu, parang late na pumasok yung BL series ng Cinepop. Kaya nga, baka nga it's about to shine. You're about to shine. Siguro depende sa sa contract naman yun. Diba? Tsaka maganda kung maganda yung budget.
Oo, siguro. O gano'n lang naman ang gagawin, papakita ulit ang puwet, Doon gano'n. na naman magkakatuloy naman din talaga yun. Bibibembangin ka, yun nga lang, aktor, hindi babae. Yun lang ang difference nun. May kakahalikan ka. O tsaka yun, kahit dilaan yung bubelya yung dibdib ng aktor, o at least walang mali siya at pareho lang kayong lalaki. O, kasi dun sa babae yung kikemihin mo, o nakaka-tense. O, okay, halimbawa, sinabi sa'yo, sinong artistang sikat ang gusto mo makapareha? Best actor, yung talagang leveling na makakapareha mo sa launching film mo na BL series or gay film. Sinong aktor ang pipiliin mo? Wag lang si Coco Martin tsaka si Jay Cuenca kasi busy sila. As of now, wala pa akong Si super sikat dapat. Yung mga level ni Jericho Rosales, ganyan. Piolo Pascual, Alden Richards, Ding Dong Dantes. Pero di ba mga straight sila? Hindi naman kailangan bakla ang gumanap. Kailangan. O, Okay. hello, sino ba mga straight na lalaki na nag-gay film? Si Glosero, o si Jay Cuenca, o straight din yan. O, sino pa ba? Si Coco Martin, Ayun. straight din yan. Si Coco Martin may idea talaga. So, hindi, Hindi rin tayo. acting lang yun kasi nga trabaho. Mm. Dati nga si Ronaldo Valdez, wala ko ba? Lagi siyang nagigay, character. Eddie Garcia nga, nag-gay character din. Parang So sino doon sa mga aktor na nabanggit ko? Piolo, Jericho, Ding Dong, Alden. Ding Dong baka hindi niya gawin. So alisin na natin si Ding Dong. Naka-organize din itong din eh. Baka hindi niya gawin. Tsaka baka ayaw ni Marla. Charot. So si Jericho, baka hindi baka ayaw ni Janine. So sino na lang natira? Si Alden. Si Piolo. Tapos isip ka pa, baka may maisip ka pang iba. Pero yun yung mga naisip ko. Yung Jericho lang tsaka Ding Dong, baka hindi pumayag yung mga girlfriends. Si Alden wala namang girlfriend. Si Piolo wala rin girlfriend. Si Jericho, kapilito ko pa eh. Diba? Parang Tsaka pakamalito pa yung mga Rosales. Parang Pailon at Sanchez. Siguro si Alden na lang. Si Alden. Bakit? Siguro mas sikat. Hoy, masikat kay Piolo? Sige, Ah, choice mo yan, Alden. siguro. Si Alden. Okay, si Alden. Ang sabi ni Direk, mainit na eksena sa kwarto. Pero improve. Mag-improvise kayo. Ikaw ang unang gagawa ng move kay Alden. Anong gagawin mo? Na move. So, halimbawa, nasa kama. Tapos, ang sasabihin lang ni Direk, action. Tapos, ikaw ang bahala. Tapos, magre-react lang si Alden dun sa gagawin mo. Anong unang mong gagawing move kay Alden para mapakita na mainit yung eksena? Based sa mga before kong love scene. Siyempre, parang i-kiss mo muna. Ganun. Saan mo siya ikikiss? Siguro sa neck. Wow! Panalo, Sa neck. Sa neck hanggang Hanggang pababa na. pababa. Neck pababa. Siguro hanggang dito. Okay. Sige. Dahil dyan, tontuwa si Direk. Perfect. Kausapin mo si Alden. Sabihin mo sa kanya, yung gagawin mo yan. So, kausapin mo siya, Alden. Ganito ang gagawin ko sa'yo. Ganun. Siyempre, dapat informed naman din siya. Kahit, hindi, actually, baka nga dapat hindi informed kung improve, di ba? Para magulat. Pero, bilang respeto na lang, sasabihin mo. Kausapin mo si Alden, kunwari. Action! Alden, balik, gato yung gagawin natin. Ikikiss kita sa neck, baba, tapos doon na mag-i-start. Ay! Sorry, hindi kasi ang idea mo. Pero in fairness, at least artista ka talaga, alam mo yung pwede mong gawin. Kailangan talagang pronto yung mga gagawin. Correct. Ikaw ba may mga video ka bang naitatago ng mga scandal, ganyan? Mr. Po, iwas ako sa ganun eh. Actually. So wala, sure. Oo. Pero payag ka, halimbawa, yung mga alter sa ex. Parang payag na. So, may mga love scene na talagang, totoo ha, tapos nakamaskara. Pero may TF. Hindi. Meron pa na uso, halimbawa, nakaupo ka, wala kang damit, may bakla dyan, ikenlin ka, may maskara din, may TF din. Tapos i-upload nila, syempre, payag. Hindi.
Siguro pwede pa ako mag-BLCS, pero yung mga ganyan, hindi Na na. hardcore, Oo, ganyan. hindi na. Siguro, parang below the belt na yun sa ano. Talaga. Parang may limitation din naman din ako, parang as a actor. Correct. So, Sila ikaw, may limitation. okay, so, hindi negative. Negative. Pero wala kang mga, yung mga parang nakipag-video call sa'yo, tapos may pinagawa sa'yo, ganyan. Wala naman. Kasi yung mga indecent proposal sa akin, hindi ko pinapansin eh. Ano yung kadalasan? O ano yung hindi mo makakalimutan na indecent proposal? Yung magkano kayo isang gabi? Oh. Ganun, diba? So, magkano sinabi mo? Nagbigyan ka ng 50K. Oh. Tumama lang ako ng buong araw ng gabi. Sumama ka. Hindi yung Ano? kasama eh. Sumama ka? Hindi. Parang digo. Hindi ko siya Kasi ang baba ng 50K. Hindi. 100K. Hindi rin ko naisip yung Mr. Fu eh. Parang marami nang uwi para kumita eh. Diba? So, negative ka sa gano'n. Negative din sa ganun. May girlfriend ka ba ngayon? Oo, actually, ganun. May girlfriend. Gano'ng katagal na kayo ng girlfriend mo? 4 months. Bago lang. So, pwede na kayo maghiwalay. Nakailang girlfriend ka na ba? 3. Tatlo. Paano ba magmahal ang isang mic? Para ba ako mahal? Siyempre dapat loyal, genuine yung feelings mo sa babae na yon. Tapos malaga, gentleman. Anong natapos mo sa school? HRM. At natapos mo yan? Yeah. Talaga, HRM. Hindi mo na-practice yan. Actually, nag-work ako sa before, po sa hotel, and then nag-customer service din ako sa Araneta. Pero, Araneta Center? hindi, Coliseum, as a Ah. customer service assistant. Ah, Pero yung kasi, yung salary kasi parang, hindi kaya ng o parang yung effort ko na babiyahe ka na malayo, from Antipolo, tapos diba? Taga-Antipolo ka ba? Antipolo or Antipolo. Tapos imagine, may pagsabayan ka pa sa traffic, init, tapos sahod mo lang Oo. 5K. Oo. Saka, o sabihin din siguro mga 8K to 5K. Eh sa mga events, nakukuha ko ng mga yan. So, nag-decide kang wag na lang ituloy yung trabaho, tapos pumatol ka na lang sa bading. Hindi. Nag-work ako. Actually, Oh. sorry. Meron kami family business Mm. before. After ko na mag-graduate, hinandle ko yun for almost, Anong business yan? sa wet market eh. Chicken and pork. Sol. So, ka? Nagtatanda ako na Nag-ano ka ng manok? Oo. Gano'ng kalaki yung manok mo? Malaki, syempre yung 45 days. Talaga? Gano'ng kalaki? Laki ganun. Ganun. Sa nag-wet ka. Nagpa-wet ka na. Wait ako ng mga mamimili. Kasi naka-apron ako, tapos sabi baka naka-shirtless ako, tapos naka-apron. Style mo rin eh. Dagdag marketing lang yun. Pare mga bakla, dadaan doon. Tapos, kuya, pang tinola. Ganon, okay. Actually, naman siya bumibenta naman eh. So, marunong ka magtad na hindi may walang dugo yung bones. Oo naman. Ay. Kaya ako rin boneless ng chicken. Oo. So, anong style para hindi... Kasi hindi ako, nag-culinary ako eh. Kaya So, hindi ako marunong. Pag Mag-chop. nag-chop ako, nagkakaroon ng blood yung bones. Oo. Di ba negative yun? Dapat hindi ganon. Pwede naman kasi Plastic din yun kasi sa'yo. Okay. Ayoko na matalsik. Okay lang akong matalsikan, wag lang dugo. Okay. Di ba dapat ang ganda nung hiwa? Yung alam mo, klase ako, tag-andok siya. Alam mo, ang galing niya talaga pag gano'n na. Ang linis, walang Diretso. dugo. Oo, in fairness, taga-andok. Parang 25 years sa andok sa trabaho. Pinaaral siya ng boss niyang bago. Sabi ko, paano ba to? Sabi ko, yung akin, hindi man. Tapos ang linis. Marunong ka nun. Oo naman. Kailangan. Part ng work ko yun eh. Part ng business yun eh. So, ginamit ko talaga sa mag-chop. Pati maghasa. Maghasa ng knife, kailangan din. Ganun. Pag ganun naman, kailangan syempre, yung course doon sa meat, malakas talaga. Tsaka direct sa Oo, direct dun sa, di ba, parang Sa ginakapa. meat Tapos na, ginagawa. Pero kasi ang manok, Mr. Fu, malambot na naman yun. Actually, pwede mo siyang kamay na lang eh. Kung mag-boneless, Ako mag-boneless, oo. Ayan. Wala na, naalala ko lang yung katangahan ko, no? Before, Tsaka yung pinapatay yung alimango, doon ko pa-irit ang
bibili ng buhay na alimango. Sabi ko, hindi nyo pa yung pinatan. Tapos, gaganunin mo yung Actually, madami sa wet market talaga. Yung mga... gaganunin mo yung julo, tapos kailangan yung papatay mo. Eh, hindi sa di ba nangangagat yung mga alimango? Anyway, naalala ko yun ka. Mostly kasi ng mga ano talaga, bumibili sa atin, gusto nila yung fresh. Ay, so nabili ka na ba sa palengke? So sa wet market? Nabili ka na ng bading doon? Hindi, syempre. I'm sure. Bumili sila sa product namin. Oh. Tapos ano mga hindi mo makakalimutang offer sa ng baklang bumili ng manok habang naka-apron ka na shirtless? Bibili daw ako ng ano. Na, Ako nagbibili, yung tendera ko hindi na yung baboy. so sumama ka. Hindi, syempre. Nagkaroon ka na bang jowa bading? Wala. So, sarado ang puso mo sa makipagrelasyon sa bading? Oo, kasi Christian yung yung family namin. Parang hindi rin ako, Ang dami ko kilalang Hindi ako open. Hindi open yung sa ganong Ano kay Christian? burn na. Talaga. Hindi mo naman sasabihin. Kasalanan niya sa Diyos. Maintindihan niya yun. The Lord. Oo, no? Very understanding kaya siya. Monay pandesal o hotdog? Hotdog. Dahil dyan. Hindi na sanay ka na mag-ipad. Ganon katalas ka mag-gym? Iwan mo doon. Ganon katalas ka mag-gym? Ngayon, mga 4 times sabi ko ng gym, Sir Fu. Sige, dahil Mas mainit at mas intense ang mga revelasyon ni Mike sa uncut version ng kanyang episode. Huwag palagpasin! Hanapin ang link sa description box. Hi guys, follow niyo ako sa IG, Mikey, triple E and 4 na I, Mikey. Sa TikTok, ganun din and then. Ayan guys. Thank you. Dahil Thank you dyan, po. maraming salamat. Good luck sa iyo. At thank you very much po sa inyong lahat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa WTFU sa YouTube, Facebook, Patreon, at syempre sa channelfu.com. This is Mr. Fu. Ganon! Maingay ka ba sa chorba o tahimik? Yes or no, ipagdaramot mo ba ang kapirasong laman? Ano yung pinaka-wild na selfie video na nagawa mo? Selfie video.